Nangongopra ng niyog si Gestoni. Hindi na siya nakapagpatuloy pa sa pag-aaral ng dahil sa kahirapan. Pareho kasing may karamdaman ang kanyang mga magulang. Siya na lamang ang inaasahan ng mga ito, kaya't siya ay nagsusumikap. Kahit may edad na rin ang kanyang ama't ina, naroon pa rin ang pangarap niya na bibigyan ito ng magandang buhay. Nag-iipon kasi siya para makabalik sa pag-aaral. May balak pa nga siyang maging working student, pero hindi siya maka-apply sa trabaho gawa ng abala sa maliit na koprahan. Gagawin niya lamang ito kapag gumaling na ang mga magulang niya. Pero hanggat may sakit pa, ay pangongopra na lamang muna ang pagtutuunan niya ng pansin. Hindi niya rin kasi ang mga itong pwedeng iwanan. Isang araw, habang nasa palengke at naglalakad, biglang may bumusina sa bandang likod niya na sasakyan. Kaya ito namang si Gestoni ay gulat na napaharap. Biglang bumaba sa isang magarang kotse ang isang magandang dalaga. Pinagmumura siya nito at pinagsabihan pang tatanga-tanga siya. Dahil dito, humingi siya ng dispensa sa babae. May iniisip lang siya kaya hindi niya napansin na may nakabuntot pala sa kanyang kotse. Kaya hindi siya nakatabi kaagad. Pero lalo lamang siya nitong pinagtaasan ng boses. Sa susunod, huwag kang tatanga-tanga ha. Kapag may dadaan na kotse, tumabi ka. Palibasa, karamihan sa mga mahirap ay ganyan. Wala nang ang pera, ay mahina pa ang tuktok. Pagkatapos nitong sabihin iyon, ay pumasok na ito sa loob ng kotse. Ano ba namang taong yun? Ayos lang naman ang pagsabihan niya ako eh. Hindi yung hinahamak-hamak pa ang pagkatao ko. Kaya lang ako ganito dahil marami akong problema. Palibasa ikaw ay mayaman at hindi iniisip kung saan kukuha ng pera. Kaya mo nasasabi ang mga bagay na yan. Bulong ni Gestoni sa kanyang sarili. Inaamin niya sa kanyang sarili na sobra siyang nasaktan sa inihiyag ng matapobreng babaeng iyon. Lalo lang bumigat ang nararamdaman niya. Nagpunta na siya sa bentahan ng mga isda at saka bumili nito. Pagkatapos niyang mamili, ay umuwi na nga siya sa kanila. Siya rin kasi ang tagaluto dahil solong anak lamang siya at walang tutulong sa kanya. Hanggang sa oras na iyon, ay hindi pa rin niya makalimutan ang panglalait ng hambog na babae. At isa lamang siyang mahirap sa ngayon. Pero ipinapangako niya na makakaahon rin siya sa karukhang ito. Papatunayan niya sa lahat na hindi siya habang buhay na ganito. Magiging mayaman rin siya balang araw. Kaya naman magsusumikap talaga siya para makamit ang ganoong estado ng buhay. Ayaw niya nang danasin na minamaliit siya. Nang matapos na siyang magluto, inihain niya na sa mga magulang ang pagkain. Natanong pa nga siya ng ina kung napapagod na siya na palaging ganoon na lamang ang ginagawa. Ang sagot naman niya ay hindi dahil papaano siya mapapagod. Gayong ang ama't ina niya ang inspirasyon niya sa buhay. Nang marinig iyon ng kanyang ina, kitang-kita niya na napapaluha ito. Humihingi ng kapatawaran sa kanya sapagkat nang dahil sa kanila ay hindi na nakapagpatuloy sa pag-aaral ang binata. Ang sabi naman ng binata, wala silang kasalanan. Wala namang may kagustuhan na sila ay magkasakit. Nagpasalamat naman ang dalawa sa pag-iintindi ni Gestoni ng mga ito. Kaya naman gagawin niya ang lahat para matupad ang mga pangarap at para makapagpagamot na rin ang ama't ina. Samantala, kinabukasan habang nilalatag niya ang mga pinapatuyong kopra, ay bigla na lamang siyang nilapitan ng kaibigan na si James. Napabisita ka ata dito, tol. Bati ni Gestoni. Tol, teka, gusto mo bang magtrabaho? Pahayag nito sa kanya. Abay, oo naman. Teka, ano bang trabaho yun? Tanong niya rito. Ang pagiging security guard, gusto mo ba? Sa katunayan, isa na rin akong SG sa binabantayan kong mall. Wika ni James, habang ito ay nakangiti pa. Kaso ang problema ko walang magbabantay sa mga magulang ko. Meron kasi silang mga sakit. Huwag kang mag-alala, ang kapatid ko na ang bahala roon. Paano yung kapatid mo na ang magbabantay? Willing ba silang magbantay sa may sakit? Oo. Kasi wala na siyang trabaho ngayon Dalaga pa siya. Binibigyan ko rin siya ng pera. Sabi niya, nabuburyo na raw siya sa bahay. Kaya gusto niya sa ibang lugar naman.
Kaya tsak ako na magiging paborito sa kanya, ang pahayag ni James. Dahil dito ay naging masaya si Gastoni. Sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng matinutinong trabaho. Samantala, nakita naman niya na mapagkakatiwalaan ng kapatid ni James na si Micaela. Ito kasi ang nagbabantay sa mga magulang sa oras na nasa trabaho siya. Agad naman kasing natanggap si Gastoni matapos ng training. Sa isang mall siya naging gwardiya. Maayos naman ang sweldo niya, kaya dito niya na mas nakikita na malinaw na makapag-iipon siya ng pera para sa kanyang pag-aaral. Hanggang sa dumating ang araw na nakapag-enroll na nga siya. Naging working student siya. Pero noong nasa high school na siya, nagkaroon siya ng maraming kaaway. Paano ba naman kasi? Maraming bully roon. Palagi siyang inaasar na bagamat matanda na, ay nasa high school pa rin. Iniisip pa ng mga ito na mahina ang ulo niya dahil palagi na lamang siyang bumabagsak. Sinasagot niya naman ng mga ito na dahil may sakit ang kanyang mga magulang, kaya siya huminto sa pag-aaral ng mahabang panahon. Pero binabaliktad naman ng mga kamag-aral at sinasabing tamad lang siya noon. Nakwento niya ito sa kaibigan na si James at pinayuhan naman siya ng lalaki na wag na lamang ang mga itong pansinin. Tutal ay mas nakakabata ang mga kaklase niya. Ibig sabihin ay hindi pa gaanong matured. Napagtanto niya naman na tama ang inihayag ng kanyang kaibigan, kaya hindi niya na lamang papakinggan ang mga sinasabi nito laban sa kanya. Isang araw ito ng linggo at day off niya na rin. Habang bumibili siya sa palengke ng damit na para sa mga magulang, nagulat siya nang mayroong bumunggo sa kanya. At nang lingunin niya ito, nakilala niya kung sino ito. Walang iba kung hindi yung nanghamak sa kanya na babae noong nakaraan. Kaya naman magalang niyang tinanong na kung bakit iyon ginawa. Ang tugon naman nito ay dahil sa paharang-harang siya. Gusto nito na bumili ng damit sa tindahan na iyon. Hindi raw nito akalain na muling makikita ang pangit niyang mukha. Mabuti na lang ay nakabili na si Gastoni kaya umalis na lamang siya sa lugar. Hindi niya alam kung bakit muli itong nakita. Mukhang sinasadya ata ito ng pagkakataon. Sa totoo lang ay ayaw niya na itong makita pa. Sino naman ang gugustuhin makita ito samantalang palagi lamang siyang nilalait? Bumibili pala yung babaeng yun dito sa palengke. Akala ko ba mayaman siya? Mayabang lang pala. Wika ni Gastoni sa sarili. Pagkatapos nito ay umuwi na nga siya sa kanila. Nais niyang ipakita sa mga magulang ang kanyang mga pasalubong. Nang naroon na nga siya, ibinigay niya na ito sa dalawa. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga magulang at nagpasalamat ang mga ito sa kanya. Kaya naman sinabi niya sa mga ito na ginawa niya iyon upang mapasaya sila. Ang ganda ng t-shirt na ito anak at pati na rin ng short. Saan mo ba nabili ang mga ito? Tanong ni Mang Romel, ang kanyang tatay. Napangiti naman si Gastoni habang nagsasabi ng, sa palengke lang tay, maraming mabibili na ganyan roon. Sana all merong regalo, samantalang ako'y wala. Nagbibirong pahayag naman ni Micaela. Huwag kang mag-alala, sa susunod may regalo ka sa akin Micaela. Huwag ka nang magtampo dyan. Nakangiting pahayag ni Gastoni. Okay lang kahit wala, basta't makita lang kita araw-araw. Ramdam ni Gastoni na may pagtingin sa kanya si Micaela. Pero sadyang hanggang nakababatang kapatid lamang ang tingin niya rito. Paano ba naman kasi? 4 na taon ang agwat ng edad nila. Kaya naman hanggang doon lamang ang pinaparamdam niya. At hindi niya rin ito pinapaasa. Mabuting kaibigan rin itong si Micaela. Kaya't pinakikisamahan niya ito ng maayos. Samantala, habang nasa duty sa mall, nagulat siya nang makita ulit yung babaeng mapanglait. Kaya naman nang masilayan siya nito, ay naulit ang ganoong senaryo. Kung saan ay muli siya nitong nilait-lait at saka minalit ng sobra. Dahil dito, kinumpronta niya ang babae. Bakit lagi na lamang kayo nagpapakita sa akin, ma'am? Sinusundan niyo ba ako? Ang kapal naman ng mukha mo, no? Ano ka ba sa palagay mo? Ang pangit mo kaya? Bakit palagi tayong nakikita? Mabuti sana kung ganoon lang eh. Pero ang ayaw ko sa lahat ay yung nilalait-lait ako. Sino ba naman nagsabi sa'yo na gusto kitang makita ha? Ang kapal naman ng mukha mo. Pahayag ng babae. Mawalang galang na po ma'am. Pero wag niyo naman po akong istorbohin dito. Nagtatrabaho lang po ako. Ang naging pahayag naman ni Gastoni. Ganon? Alam mo ba, may kakayahan akong ipatangkal ka dito sa trabaho mo. Sumasagot-sagot ka pa ha?
Tugon ng babae. Dahil dito, doon na lamang natauhan si Gastoni. Humingi siya ng tawad sa babae at nangakong hindi na uulitin ang mga nasabi. Pero porsigido na talaga ito na mawalan siya ng trabaho. Dagdag pa nito ay hindi na palalagpasin iyon. Kaya naman dito na kinabahan ng todo si Gastoni. Lumipas lamang ang 2 araw, kinukumpiska na ang lisensya niya bilang guard at pinapahinto na siya sa trabaho ng kanilang agency. Katakot-takot na katwiran ang ginawa niya pero walang saysay ang mga ito dahil hindi siya pinakikinggan. Talagang ayaw na siyang bumalik bilang guard. Kaya naman tinanggap na lamang niya ng maluwag sa kanyang dibdib ang nangyari at nangako sa sarili na mag-a-apply na lamang sa iba para hindi na makita pa ang babaeng iyon. Sa kabutihang palad naman, nakapasok siya bilang isang guard sa kabilang lugar. Dito ay malakas ang pakiramdam niya na hindi na siya masusundan pa ng babae. Paano ba naman kasi ay malayo na ito, samantalang mapalad naman siyang nakapasok sa pagiging security guard dahil sa tulong ulit ng kanyang kaibigan. Mabuti na lamang at marami itong kakilala ng mga taga-ahensya. Sobra talaga siyang nagpapasalamat kay James. Samantala isang araw, naikwento niya ito kay Micaela. Galit na galit naman ang babae nang marinig iyon. Anito, dapat raw na makarma ang babaeng iyon. Hindi naman pala inaano ang taong iyon, tapos bigla-bigla na lamang nagpapatanggal sa trabaho. Sabi naman ni Gastoni, ay hayaan na lamang iyon. Talagang makakamit rin ito ang karma balang araw. Ipagpapasa Diyos niya na lamang ang patungkol doon. Dahil dito ay napangiti ang dalaga. Natanong niya naman kung bakit ganoon ang naging reaksyon nito. Wala lang, bukod kasi sa mahaba ang pasensya mo, napakagwapo mo pa. Sana lahat ay ganyan ng mga lalaki. Wika pa ni Micaela. Binobola mo lang ata ako eh. Nakangiting wika ni Gastoni. Apa, hindi kita binobola no? Ang lahat ng sinasabi ko ay puro mga totoo. May kamukha kang artista eh. Tugon naman ni Micaela habang nakataas pa ang kaliwang kamay na para bang nagpapanatang makabayan. Sabi mo yan ha? Sige, maniniwala na ako sa'yo. Tugon ni Gastoni. Dapat lang na maniwala ka dahil ang lahat ng sinasabi ko ay patungkol sa'yo. Dahil lahat ng sinasabi ko na patungkol sa'yo ay nanggagaling sa puso ko. Pahayag ng dalaga. Napangiti naman ang matamis si Gastoni. Sa loob-loob niya, kung hindi lang sana mas bata ito sa kanya, ay liligawan niya talaga ito. Gusto niya rin kasi ng inspirasyon sa buhay. Pero parang magiging tutol ang kuya nito na si James dahil bata pa ito. May balak pa itong paaralin ng kanyang kapatid. Nag-iipon pa lamang kasi ang lalaki, kaya sa sandaling iyon ay hindi pa nag-aaral si Micaela. Sa katunayan, inaamin ni Gastoni sa sarili na hindi mahirap mahalin ng dalaga. Ang nagiging hadlang lang para ligawan nito ay ang agwat ng kanilang edad. Saka ang gusto ni Gastoni ay yung babaeng maalaga. Ito naman yung bagay na nakikita niya kay Micaela. Naalagaan nito ng maayos ang kanyang mga magulang. Samantala, nagulat siya ng tila parang nababasa ng babae ang kanyang isipan. Ang sabi ba naman nito ay 19 years old na siya. Nangangahulugan na lagpas na siya sa pagiging 18 years old. Kaya't pwedeng-pwede nang makipagrelasyon. Dahil dito ay naglakas loob na si Gastoni na magtanong kung pwede bang ligawan itong si Micaela. Kitang-kita naman sa reaksyon ng dalaga na nagulat ito sa kanyang sinabi. Nagtanong pa ito kung seryoso ba talaga ito sa kanya. Napangiti na lamang si Gastoni habang nagsasabi ng, "Oh Micaela, sigurado ako naliligawan kita. Handa akong maghintay. Sobrang saya ko kasi kapag kasama kita. Gumagaan ang bawat araw ko. Gusto ko rin ng inspirasyon sa buhay eh." Dahil sa kanyang sinabi, ay hinayaan na nga siya nitong manligaw. Kadalasan ay nagpupunta sila ng mall para mamili ng mga grocery at para manood na rin ng sine. Pagkatapos nito, ay kumakain pa sila sa food chain. Alam na rin ni James ang patungkol sa panliligaw sa kapatid niya at laking tuwa niya dahil hindi ito tumutol. At sa halip ay suportado pa nga ito sa kanya. Nauunawaan naman ni Gastoni kung bakit kailangan pa niyang manligaw. Babae si Micaela, kaya karapatan nito na makita kung gaano siya kaseryoso. Kaya yun ang bagay na ginawa niya. Samantala, dumating sa punto na gusto niya na talagang marinig ang pagsagot nito sa kanya. Makaraan ng ilang buwan na panliligaw rito.
Pero iginagalang niya pa rin ang desisyon nito kung kailan tutugunan ang kanyang pag-ibig. Pero nang nasa trabaho na siya at habang binabantayan ng entrance ng mall, nagulat siya dahil nakita niya ulit yung babaeng papalapit sa pintuan na binabantayan. Dumadagong-dong ang dibdib niya habang ito ay palapit ng palapit sa kanya. Batid niyang hahamakin na naman siya nito at ang pinakamasaklap pa ay baka mapatanggal na naman siya sa trabaho. Kaya kahit malamig ang lugar ay talaga namang pinagpapawisan siya. Mabuti na lamang ay nakapasok na ito ng mall at hindi siya nito napansin. Dire-diretso lamang ito sa pagpasok. Ang poproblemahin na lamang niya ay ang paglabas nito dahil baka sa bandang pwesto niya rin ito lumabas. Mabuti na lamang at lumipas ang ilang oras ay hindi niya nakitang dumaan ang babae. Ibig sabihin ay sa kabila ito nagpunta. Ang tanging gumugulo lamang sa isipan niya ay kung bakit palagi niya itong nakikita. Hindi niya naman ito kakilala. Pero sa bandang huli, naisipan niya na baka nagkakataon lamang ang mga pangyayaring iyon. Pero pang ilang beses niya na itong naengkwentro. Parang ang tadhana na ang gumagawa ng paraan upang sila ay makita. Kaya naman hindi niya alam kung ano ba talaga ang dahilan ng babaeng ito. At paulit-ulit na nakikita. Hinihiling niya na sana'y sa susunod ay hindi niya na ito masilayan pa. Samantala, dumating ang isang pagkakataon kung saan ay muntikan ng malagay sa panganib ang kanyang buhay. Nangyari ito nang papauwi na siya ng bahay. Merong humarang sa kanya na dalawang kalalakihan. Dahil dito ay natanong niya kung bakit humaharang ang mga ito. Gusto niya nang makauwi. Nagulat siya nang meron silang inilabas na patalim sa kanilang bulsa at nagsasabing hinuhold up siya. Kaya naman inihiyag niya na wala siyang pera. Pero hindi naniniwala ang mga ito. Pilit siya nitong pinapalabas ng pera kahit na ang totoo ay talaga namang wala naman. May naiisip siya ng paraan. Total ay hindi naman siya pinapaalis. Napilitan siyang labanan ng mga ito. Sinuntok niya sa mukha ang isa. Makaraan ito ay tinadyakan niya pa sa dibdib. Kaya naman ang naging resulta ay ang lumagpak na ito sa lupa. Inundayan naman siya ng saksak ng isa pero nakailag siya. Sinapak niya ito sa mukha kaya naman napatras ito at bago pa man ito gumawa ng aksyon, tinadyakan niya ito sa leeg. Pero nakatayo yung isa at hindi niya ito napansin. Bigla na lamang siya nitong sinaksak sa tagiliran. Alam niyang may tama siya kaya tumakbo na lamang siya upang takasan ng mga magnanakaw. Tinatagasan na siya ng dugo habang siya ay tumatakbo. Sa bandang huli ay nakaramdam siya ng hilo hanggang sa umandusay siya sa kalsada. Nagising na lamang siya na nasa ospital na. Hindi niya alam kung sino ang nagdala sa kanya roon. Natanong pa nga niya ang isang nurse kung nasaan yung nagbabantay sa kanya at ang sabi nito ay lumipas na. Binayaran na rin ito pati ang hospital bills. Kaya naman nagtaka si Gestoni kung sino ang tao ngayon. Pero labis siyang nagpapasalamat sa tao ngayon na tinulungan siya ng walang anumang hinihiling kapalit. Nakiusap na lamang siya sa nurse na idaya lang numero na ibibigay niya. Tatawagan niya si Micaela. Ito kasi ang gusto niyang unang makaalam ng patungkol sa kanyang sinapit. Ayaw niyang bigyan ng alalahanin ng ama at ina, lalo na't may sakit na ang mga ito. Tinawagan nga ng nurse si Micaela sa pamamagitan ng cellphone niya. Gawa ng meron siyang pinsala sa katawan, ito rin ang nagtapat ng cellphone sa tenga niya. Narinig naman niya sa kabilang linya ang labis na pag-aalala ni Micaela nang dahil sa kanyang sinapit. Dali-dali namang pumunta ang dalaga sa kanyang kinaroroonan. Agad naman niyang sinabi sa babae na kung bakit siya naroon at kung bakit siya nasaksak. Kaya naman ang sabi ni Micaela ay kailangan muna niyang magpagaling bago hanapin ang mga suspect na iyon. Saka na lamang raw ito poproblemahin. Dito na pagtanto ni Gestoni na tama ang inihayag ng dalaga. Total ay natatandaan pa rin naman niya ang mga pagmumukha ng dalawang tao na iyon. Malinaw na malinaw pa sa kanyang isipan. Malaki ang pag-asa niya na makukulong rin ang mga ito. Agad na nakalabas ng ospital si Gestoni. Inilihim na lamang ng dalawa sa ama't ina ang tunay na nararanasan ni Gestoni. Laking pasasalamat ng binata dahil nagkaroon siya ng kaibigan na maaasahan. Yan ay walang iba kung hindi si Micaela. Kaya nga lalo lamang siyang nahulog sa babae. Parang bumibilis ang pagtibok ng puso niya sa tuwing kasama niya ang babaeng ito.
Kaya naman umaasa talaga siya na sasagutin rin siya nito balang araw. Mabuti na lamang rin at hindi napapansin ng mga magulang ang kanyang sugat. Paano ba naman kasi ay si Micaela ang umaasikaso ng dalawang matanda. Maaasahan talaga ang mga babaeng ito. Hanggang sa gumaling na nga rin sa wakas ang kanyang sugat at nakapasok na rin siya sa trabaho. Naiparating na rin niya sa mga kapulisan ang nangyari sa kanya. Nangako naman ang mga pulis na tutulungan siya na mahanap ang dalawang tao na yon sa lalo't madaling panahon. Dahil dito ay labis siya nagpapasalamat sa mga otoridad. Talagang ipapakulong niya ito habang buhay kapag nahuli na ang lalaking ito. Hindi na rin siya nagtitiwala sa mga nakakasalubong. Umiiwas na lamang siya kapag may nakakasalubong na mga kahina-hinalang mga tao. May dala na rin naman siyang proper spray upang makapaghanda sa hindi inaasahang pagkakataon. Samantala, lumipas ang 2 araw. Sa wakas ay nahuli na ang mga magnanakaw na yon ayon sa pulis. Kaya't ang nangyari ay sobrang natuwa si Gastoni. Kinasuhan niya ito ng marami para naman makulong ito habang buhay. Dahil dito, ay parang nabunutan ng tinik si Gastoni. Dahil sa wakas ay wala na siyang problema. Kailangan niya na lamang na mag-ingat sa mga ganitong uri ng tao sa susunod. Para hindi na siya mabiktima pa ng mga kawatan. Samantala, lumipas ang 2 buwan, ay sa wakas ay sinagot na rin siya ni Micaela. Nagbunga ang pagtsatsaga niya sa panliligaw. Para siyang nasa langit sa sobrang saya. Maraming salamat sa pagsagot mo sa akin, Micaela. Napakasaya ko at pangako, iingatan ko ang puso mo. Gagawin ko ang lahat para sa relasyon nating dalawa. Hindi kita bibigyan ng sakit ng ulo. Dakang iting pahayag ni Gastoni. Abay, dapat lang. Para naman tumagal ang relasyon natin. Pangako rin, nagagawin ko ang lahat para sa relasyon natin. Gagawin ko ang lahat para lang mapasaya ka. Aalagaan ko rin sina tito at tita. Dahil masaya ako na ginagawa ko yon. Dito ko lang kasi may papakita kung gaano sila kahalaga sa akin. Ang mahal mo ay mamahalin ko rin. Nakangiting wika ni Micaela. Maraming salamat dahil maski sila ay pinapahalagahan mo. Bibihira na lamang ang makatagpo ng isang babae na kaya mo. Tugon ni Gastoni. Ganun talaga. Sa kauli lang lubos na rin kasi kami ni Kuya James. Kaya't itinuturing ko na rin sina tito at tita na pangalawang mga magulang. Masaya rin kasi silang kasama eh. Parang yung parents lang namin ni Kuya James. Dagdag pa ni Micaela. Huwag ka nang mag-alala. Bahalang araw ay magiging ganap mo na rin silang mga magulang. Ikaw kasi ang papakasalan ko balang araw. Gusto kitang makasama habang buhay. Payakap nga ako, Micaela. Pahayag ni Gastoni. Lumapit naman sa kanya ang babae at siya ay niyakap ng maigpit. Kaya naman parang nagbago ang paligid ni Gastoni nang dahil sa yakap ng babaeng kanyang minamahal. Samantala, isang misteryo pa rin kay Gastoni kung sino ang nagdala sa kanya sa ospital noong panahong nadisgrasya siya. Kaya naman bumalik siya sa pagamutan at tinanong ang nurse na umasikaso sa kanya noon kung ano ba ang itsura ng nagbayad ng hospital bills niya. Ang sagot naman ng babae ay mahaba ang buhok, singkit at maputi. Matangkad at magandang dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Gastoni dahil parang tumutugma ito sa pisikal na itsura ng masungit at mataray na babae. Kaya naman may plano na nabuo sa kanyang isipan. Total ay day off niya naman sa araw na yon. Naisipan niyang magtungo sa dating pinapasukan na mall bilang gwardiya. Alam niyang doon ito matatagpuan dahil doon niya ito madalas na nakikita. Aabangan niya ito roon at kukumprontahin kung bakit ito ginawa ng dalaga. Bakit siya nito tinulungan? Gayong napakainit naman ang ulo nito sa kanya. Hindi niya nga alam kung bakit ganoon ito samantalang hindi naman niya ito kilala. Hindi niya nga alam kung bakit ganoon ito samantalang hindi niya naman ito kakilala. Gusto niya ring makilala ng lubusan ng dalaga. Naghintay nga siya sa lugar na iyon. Siguro lumipas ang 2 oras. Nasilayan niya nga ito na papasok na ng mall. Nasa loob rin siya ng oras na yon. Kaya ang ginawa niya ay tumayo siya sa kinauupuan at sinalubong ang babae. Agad naman siya nitong napansin. Mababa ka sa anyo nito ang labis na pagtataka. Marahil ay hindi nito inaasahan na makikita siya nito kaya ito nagulat. Tinanong naman siya nito kung ano ang kailangan niya at ang tugon niya ay kung ito ba ang tumulong o yung nagdala sa kanya sa ospital
matapos siyang masaksak sa tagiliran. Matipid naman itong napatango na para bang nagsasabi ng oo. Pero bakit mo ginawa yon? Hindi ba't galit ka sa akin? Tanong ni Gastoni. Oo, galit nga ako sa iyo nung una. Parang gusto kitang burahin dito sa mundo. Pero kahit gawin ko yon, hindi magbabago na ikaw ang kapatid ko. Kaya ako nagpapakita palagi sa iyo at nagagalit-galitan dahil kilala na kita. Nagbago lang ang nararamdaman ko para sa iyo nang makita kitang duguan sa kalsada. Sa tulong ng personal driver ko, ay dinala ka namin sa pinakamalapit na ospital. Galit ako noon sa iyo, pero hindi ko inaasahan na mas matimbang pa rin talaga ang dugo. Anyway, gusto kong magpakilala sa iyo. Ako ang ate Chelsea mo. Gulat naman sa nalaman si Gastoni. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ito sa isang estranghera at matapobreng babae. Iniisip pa nga niya ng oras na yon na nababaliw lang ito. Napaka-imposible naman kasi ang mga sinasabi nito. Teka, paano mo nasabing tayo magkapatid? Kayong anak ako ng mahirap. Ipaliwanag mo nga sa akin, sino ko ba talaga? At para naman atang matagal mo na akong kilala. Nagtatakang tanong ni Gastoni. Gusto mong malaman? Sige, pumunta muna tayo sa fast food at doon ko na lamang ikikwento ang lahat-lahat sa iyo. Sambit ni Chelsea. Kaya yun na nga ang ginawa ni Gastoni. Sa hangarin niya na malaman ang pagkatao nito, ay naging sunod-sunuran siya sa nagpakilalang ate niya at nang nasa fast food na nga sila at habang kumakain, dito na nagkwento si Chelsea. Ayon dito, tinangay lamang si Gastoni ng mga kinilala nitong magulang noong sanggol pa lamang siya. Dating katiwala nila ang mag-asawa at hindi lamang alam ni Chelsea ang layunin ng mga ito kung bakit siya tinangay. Pero malakas ang kutob nito na dahil iyon sa hindi magkaanak-anak ang mag-asawa, talagang kagustuhan ng mga ito na magkaroon ng supling. Natanong naman ni Gastoni na kung totoo man iyon, papaanong nalaman ni Chelsea na kapatid siya nito. Sa sobrang tagal ba naman ng panahon, siguro ay iba pa ang pangalan niya noong nasa poder pa siya ng kanilang tunay na mga magulang. Meron namang naging paliwanag si Chelsea. Ayon dito, noong una siya nitong makita, ay nakaramdam na siya ng lukso ng dugo. At hindi lang iyon, dahil kamukhang kamukha pa ni Gastoni ang kanilang tatay. Noong bumibili raw siya ng mga damit at noong pangalawa nilang pagtatagpo, nakakuha si Chelsea ng kaperaso ng buhok na nakadikit sa t-shirt ng binata at pinadNA niya ito. At ang lumalabas ay talagang magkapatid sila. Kaya naman natanong ni Gastoni na kung alam na pala ng babae na sila ay magkapatid, bakit nanatiling mainit ang ulo nito sa kanya at nakuha pang ipatanggal siya sa trabaho. Inamin naman ni Chelsea na umiral ang pagiging makasarili niya noon. Kaya ito nagalit ay dahil alam niya na malaki ang ipapamana sa kanya ng mga magulang nila dahil siya ang lalaki. Pero nagbago nga ang lahat ng iyon nang masilayan niya si Gastoni na nag-aagaw buhay. Mas matimbang pa rin pala ang kapatid kesa sa pera. Kaya dito na nagbagong buhay si Chelsea. Tinanggap niya ng maluwag sa dibdib na may kapatid siya. Humingi ng tawad si Chelsea sa mga nagawa noon. Aniya, pinagsisisihan niya na ang lahat ng ito. Ang gusto lang naman niya ay ang magkaayos na silang dalawa at magsama bilang magkapatid. Nakita naman ni Gastoni na nagsasabi ito ng totoo at isa pa ay seryoso ang mukha nito. Kaya ang sabi niya, pinapatawad niya na ito. Napangiti naman si Chelsea. Tumayo sila mula sa kinaupuan at nagyakapan pa. Hindi na nila iniintindi pa ang mga taong nagtitinginan sa kanila. Dito napagtanto ni Gastoni na matagal niya nang napapansin na hindi niya kamukha ang kanyang mga nakagisnang magulang. Ito pala ang dahilan ng lahat. Hindi siya tunay na anak. Maya-maya pa, nagsalita si Chelsea. Ayon dito yung negosyo ng mga magulang nila ay mga mall. Nanlaki naman ang mga mata ni Gastoni. Napalakas patuloy siya ng pagyakap. Teka, totoo ba yung sinasabi mo ate? Nagmamay-ari sila ng mall? Tanong niya rito. Sa katunayan nga, itong mall kung saan tayo ngayon, sa parents natin ito. Isa ito sa kanilang negosyo, ang paglalantad na wika ni Chelsea. Hindi malaman ni Gastoni kung nananaginip lang ba siya ng mga sandaling iyon, pero batig niyang nasa realidad siya. Totoong anak siya ng mga matatanyag na negosyante. Samantala, hindi na siya naghinanakit pa sa mga taong kumuha sa kanya para lamang siya ay gawing anak. Pero sinabi niya naman sa mga ito kung bakit iyon ginawa.
Ang tugon naman ng mga ito ay dahil sa labis na hangarin na magkaroon ng anak. Humihingi ng tawad ang mga ito sa kanya. Sabi pa ng matandang babae na itinuturing niyang nanay, alam nito na hindi sila mapapatawad dahil sa talaga namang napakalaki ng kanilang kasalanan. Pero handa raw silang maghintay kahit gaano katagal na sila ipatawarin. Ngunit ang sabi nga ni Gestoni ay wala na yun sa kanya. Nakagawa man ito ng napakalaking kasalanan, hindi lang sa kanya kung hindi sa tunay niyang mga magulang. Pero pinalaki naman siya ng mga ito ng maayos. Nakilala naman ni Gestoni ang tunay na mati na at nagkayakapan pa silang apat. Itago na lang natin sa mga pangalang sina Gustavo at Ma'am Elizabeth. Mismong si Gestoni na ang humingi ng tawad sa nagawang kasalanan ng mga taong kumuha sa kanya na sa bandang huli ay kumupkop rin sa kanya. Ang sabi naman ng tunay niyang mga magulang, kahit na halos mabaliw na sila sa kakahanap sa kanya, ay pinapalampas na lamang nila yon. Total ay napalaki naman siya ng maayos. Samantala, pinag-resign na si Gestoni ng mga magulang sa pagtatrabaho sa kabilang mall. Sa halip ay hinikayat siya ng mga ito na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil high school graduate lamang si Gestoni. Nagpatuloy siya sa pag-aaral, samantalang yung mga taong kumukpop sa kanya ay ipinagamot ni Senyor Gustavo. Kahit medyo malala na ang karamdaman ng mga ito, ay napagaling pa rin dahil sa talaga namang tinutukan ito at naghanap ng pinakamahusay na doktor. Lumipas lamang ang 2 taon, ganap nang ang gumaling ang mag-asawa. Nagpapasalamat naman ang mga ito sa tunay na mga magulang ni Gestoni. Personal rin silang humingi ng kapatawaran sa mga nagawa. Ang sabi naman ng mga ito ay kinakalimutan na ang kanilang mga kasalanan. Total ay matagal na yon at wala namang ginawang masama kay Gestoni. Dagdag pa ni Senyora Elizabeth, sa katunayan raw ay nagabayan daw ito ng maayos. Samantalang noong nasa poder nila si Gestoni, madalas ay busy sila sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Napaluha naman ang mag-asawa ng dahil sa sobrang kagalakan. Hindi nila akalain na sadyang may busilak na puso sina Senyor Gustavo at Senyora Elizabeth. Samantala, nang makapagtapos na ng pag-aaral si Gestoni at meron na rin siyang mataas na posisyon sa mall, pinag-aral niya ang kanyang girlfriend na si Micaela. Tuwang-tuwa naman ang nobya niya dahil sa wakas ay makakamit na rin ito ang matagal nang pinapangarap sa buhay. Sa totoo lang nang malaman ni Micaela na anak ng CEO itong si Gestoni, ay talagang nagulat ito. Sino naman bang hindi magugulat dahil ang parents nito ay nagmamay-ari ng 30 mall dito sa buong bansa. Nag-aral si Micaela ng 4 na taon sa kolehiyo at nang makapagtapos, ay nakapagtrabaho rin ito sa kumpanya ng pamilya ni Gestoni. Maganda rin ang posisyon niya roon, kaya malaki ang sweldo. Pati ang kuya ni James ay nagkaroon na rin ng trabaho roon. Samantala sa bandang huli, nagpakasal sina Gestoni at Micaela. Naging engrande ang kasalan nila. At si Gestoni mismo ang gumastos nito. Pati ang mga magulang niya ay meron ring ambag at pati na rin ang ate na si Kelsey. Imbitado sa kasal ang 2 taong itinuring niyang mga magulang, ang kaibigan na si James at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kamag-anak. Naging masaya at makulay ang kanilang kasalan. Sa resort ng parents niya sila nag-honeymoon. Samantala, ng gabing iyon ng kanilang honeymoon, seryosong nag-uusap ang 2 mag-asawa. Mahal, salamat sa pag-aalaga sa akin noong nadisgrasya ako At maraming salamat rin dahil kahit walang-wala pa ako noon, tinanggap mo pa rin ako. Pinadama mo sa akin na talagang may isang taong nagmamahal sa akin. Mahal, alam ko na umpisa pa lamang ito ng yugto ng ating buhay bilang mag-asawa. Pero ipinapangako ko sa iyo, nagagawin ko ang lahat para lamang mapabuti ang bubuhay nating pamilya. Magiging ulirang ama ako sa magiging anak natin. Wika ni Gestoni. Walang anuman yan, mahal. Kahit ako ay talagang ramdam ko yung matinding pagmamahal mo sa akin. Biruin mo ba namang napaghintay kita ng medyo matagal para lamang sagutin kita, pero nagtiyaga ka pa rin. Advance kang mag-isip Anak kaagad ang iniisip mo. Hindi pa nga tayo gumagawa Natatawang saad ni Micaela. Niyakap naman ni Gestoni ang kanyang misis. Lumipas ang 1 taon. Nagkaroon na rin sila ng anak. Ngayon ay si Gestoni na muna ang nagtatrabaho sa kanila. Pero tumaas na rin ng sobrang posisyon niya nang dahil na rin sa kanyang husay. Sino ba namang mag-aakala na mula sa pangungopra, naging security guard
At ngayon ay CEO na dahil ibinigay na sa kanya ng ama ang isa nilang branch.